Magandang araw mga viewers. Kung ganito ang sasakyan mo at gusto mo siyang gawin at nais mong i-change oil, gagamit ka lang dyan ng number 17 na box wrench. Kasi yung drain plug niyan, number 17, luwagan mo siya pakaliwa. Pag maluwag na, gamitin mo yung kamay mo, tanggalin mo yung drain plug. Siyempre dapat may nakahanda kang pangsalo ng langis mo. Tapos pag konti na lang yung tumutulo, balik mo yung drain plug niya. Pag ako kasi nag-change oil mga viewers, ang ginagawa ko, gumagamit ako ng mumurahing langis or ordinary oil. Ayun ang ginagamit kong pang flashing, pansamantala. Para kahit papano, malinis itong makina mo bago malagyan ng bagong langis. Kagamit ka ng imbudo dyan mga boss, improvise ko lang yan. At gaya nga ng sinabi ko, ito yung ordinary oil na pinabili ko sa customer. Huwag kang mag-alala dahil pag nag-change oil ka naman ng ganitong sasakyan, hindi naman masyadong masikip sa ilalim at madali lang naman gawin. At after mo masalin itong ordinary oil na gagamitin mong pang flashing dito sa makina, ibalik mo yung engine cap niya. Tapos pasok ka sa loob uli ng sasakyan mo, i-start mo itong makina mo. Mag-consume ka dyan ng 5 minutes na naka-idle yung makina mo mga viewers. Para sa akin kasi, pag ako nag-change oil ng makina, kaya ginagawa ko yan. Kaysa gumamit pa ako ng mga chemical na nabibili, mas gugustuhin ko na yung ordinary oil. Total, hindi naman sila nagkakalayo pagdating sa presyo. At kahit papaano, malaki ang possibility na pababawasan yung dumi ng makina mo, yung itim-itim niya. Kahit sabihin pa nila na yung itim daw is manggagaling sa lumang filter, ipalagay natin totoo yung sinasabi mo. Pero sa palagay mo, hindi ba nabawasan kahit paano yung dumi niya o hindi? Dahil kahit ano pa sabihin natin, maliit o malaki yung nabawas, ang importante, nakatulong ito kahit kaunti sa makina. Balik tayo sa trabaho mga boss. Pag okay na, na-consume mo na yung 5 minutes at umandar na siya ng 5 minutes, pwede mo na uling patayin itong makina at babalik ka ulit dito sa ilalim. Siyempre, gagamit ka ulit dyan ng tools na box wrench na naka-ready dapat na number 17. Luluwagan mo ulit itong drain plug niya. Ayan mga boss, yan. Sa pagluwag dyan mga boss, ulitin ko, pakaliwa ulit. At pag naluwagan mo na, gamitan mo na ng kamay mo. Yan, para matanggal mo ng mabilis itong drain plug niya. At habang nagpapatulo ka ng langis, para hindi ka na iinip, tanggalin mo na itong oil filter wrench mo. Gumamit ka dyan ng oil filter wrench. Pakaliwa ulit ang pagluwag niyan. At pag maluwag na siya, pwede mo nang gamitan ng kamay mo para nga mas madilis mong natatanggal itong oil filter. Siguraduhin mo lang may nakahanda kang pansalo dyan sa tumutulong langis para hindi magkalat dyan sa lugar mo kung saan gumagawa ka. At pag natanggal mo na yung oil filter mo, kung gagamitin mong oil filter dapat, same part number. Dahil ang part number ng ganitong klase ng sasakyan or ganitong klaseng makina is C312. At bago mo ilagay itong bagong oil filter, pahiram mo ng langis yung o-ring niya para sigurado na hindi siya pumilipit pag ilagay mo dito sa pinaka-base ng oil filter mo. Sa pagkabit ng oil filter mga viewers, dapat ang pihit mo dyan pakanan naman. At kung mailapat mo na itong oil filter, gamit ka na dyan ng oil filter wrench mo para mahigpitan mo na ng tuluyan itong oil filter at hindi siya magkaroon ng tagas. Paalala lang, hindi kailangang mahigpit ang pagkakahigpit nyo ng oil filter nyo. At after nyan, punasan nyo siya ng malinis na basahan. Dito naman tayo sa drain plug nyo. Punasan nyo muna itong oil pan bago nyo ilagay yung drain plug. Siguraduhin nyo na yung drain plug nyo nakalagay yung washer nya para hindi siya magkaroon ng tagas. Sa paghigpit mga boss, yung tamang higpit lang ang kailangan dyan. Dahil hindi naman magtatagal, magpapa-change oil ka ulit at luluwagan na naman yan. Pag sumobra ka sa higpit, pwedeng malustrid dyan kapag sobra sa higpit pag tinanggal. At pag okay na lahat sa ilalim, magsasalit na tayo ng oil. Meron akong nakahandang 7 liters dyan mga boss. Pero wag nyo munang isasalin yung 7 liters. Ang ginawa ko dyan, sinalinan ko muna siya ng 6 liters. Lagi nyo tatandaan, gagamit kayo ng dipstick. Tapos, pag naisalin nyo na yung 6 liters, sukatin nyo yung langis. Kaya meron yan dipstick, mga viewers. Diyan kayo magbabase ng sukat nyo ng langis. Kasi pag nag-drain kayo ng langis, hindi ka namang sigurado. Kahit alam mo na yung tamang litro ng ilalagay mo para sa makina mo, hindi ka naman sigurado. Na-drain mo lahat Kaya dapat gumamit ka ng dipstick para sigurado ka sa sukat ng langis na ilalagay mo.
Ang style ko kasi dyan mga boss, bawa na isaling ko na yung langis, papaandarin ko yung makina. After ko mapaandar, papatayin ko siya ulit. Magpapalipas muna ako ng ilang minuto, tsaka ako susukatin ulit yung langis. Ngayon, pag nagkulang, katulad dito, sa 6 liters nagkulang ako ng 0.2 ml, o idadagdag ko ngayon yun. O di makukuha mo yung tamang sukat, hindi yung sinasabi niya na ganito laman yan. Oo, nandun na tayo, pero na-drain mo ba lahat? Kaya nga nilagyan ng dipstick yan, diyan ka magbe-base ng tamang sukat ng langis mo. Start ko na itong sasakyan mga viewers. Muli po maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea sa ginawa kong video. At kung maaari lang, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Isa pa sa problema nito, grabe dumi ng makina. Pero pina-skid ko na sa may-ari. Salamat!